Ano lang, medyo may salita lang talaga akong nakakalimutan. So, intindihin nyo na. Minsan din, may mga salita kami na iba yung meaning dito. Pero, wag na natin pagsalitaan yun. Okay. It's a great blessing sa buhay ko po na napadala ako dito, naisama ako ni Pastora Presil at Pastor Presil at ni Pastora Sabet kasi unexpected din po ito eh. Yung journey ko bilang isang youth nila Pastor, laking simbahan po ako. Pero hindi ibig sabihin eh, nasa simbahan na talaga. Kasi dati isang youth lang ako, nakikinig, natutulog, minsan nauuna pang umuwi. So, ganun lang yung buhay ko. Pero, na-amaze ako sa journey, sa pakikinig ko sa pulong ng Diyos, sa salita ng Diyos. Na-amaze ako eh. Kasi, dati, member lang ako, nandyan lang ako, nakaupo. Pero, ngayon, di ko na ma-imagine nga, nagsasalita na ako sa harapan. Grabe yung journey na nadaanan ko kasi even with my parents, dati hindi maganda yung relationship namin kasi nag-aaway. Very secretive po kasi kami ng sister ko, older sister ko. So, kung ano yung problema namin, dinidibdib lang namin. So, hanggang bumigat na at napagsasalita na namin yung mga magulang namin, yung nanay ko at yung tatay ko. Pero yung moment na yun, yung nag-open talaga yung buhay namin, yung in-open namin yung altar namin sa Panginoon, doon nag-move si Jesus sa buhay namin pamilya eh, buong pamilya. Kasi inalaw niya na yung salita ng Diyos maging buhay na namin. Inalaw niya na maging kumpleto kami, na nagsisimba na kami tuwing linggo at ngayon na-promote na. Nung dati pa lang ako eh, multimedia, nasa multimedia pa lang ako. Tinitrain ako ng leader namin ni Ate Christine, hindi siya nakasama ngayon kasi hindi maka-leave. Supposedly 3 kami na youth leaders na kasama ngayon pero may other commitments sila. So ako lang yung nasama nila Pastora. From multimedia, na-promote ako bilang member ng worship team. So, kumakanta rin. Pero wag niyo na lang pasampulin. Baka masabi niyo next mo nang i-cover yung mouth. Hindi. Pasalamat na lang din po ako sa talento, sa skills na ibinigay ng Diyos sa buhay ko. Because I can, plant my skills. Hindi ko masasabi na yung skills na yung mga talents, yung mga kakayanan ko ay sarili ko lang na kaalaman, kundi nanggaling yun sa Diyos. Lahat ng yun galing sa Kanya. Pinahiram yun sa akin at ngayon gusto kong gamitin iyon para sa Kanya. Yes. And I can imagine how my journey began from being someone nga hindi halos nagsasalita kasi I have social anxiety at hindi ako gaano salamuha sa ibang tao, natatakot kasi ako at may problema din po kasi ako physically because yung mata ko I can't hindi ako makakilala ng mukha o I can only see blurry faces. Kaya minsan mahirap akong kumilala pero nasanay na rin ako, kinikilala ko na lang ang tao sa pamamagitan ng kanilang salita, the way sila kumilos, the way sila manamit. So ganun lang yung challenge. Yung sinasabi nilang face blindness, meron ako noon. Pero hindi yun hadlang. Kasi looking at me right now, grabe yung presensya ng Diyos. Grabe yung wisdom na ibinigay niya sa buhay ko. And now I become a member of our praise and worship team. Then na-promote ulit, naging teacher na ako sa kids ministry. And aside from that, sa ministerial namin doon sa Cebu, naging isa na akong member sa yung officers, kumbaga. I am the inter-youth
communication. So, from having social anxiety na natatakot magsalita, ngayon, hindi na murag hindi na halos gustong bumalik, umupo sa upuan kasi ang dami ko nang naibabahagi na salita. And from that po, grabe yung training na dinaanan, yung pruning, kumbaga, sa buhay ko kasi daming challenges eh. Sa sa eskwela, I am fourth year supposedly, graduating year na sana ako ngayon. But my challenge because my second year, isang professor na sobrang, ewan ko kung may galit ba siya sa mundo, binagsak kami. Kami lahat. Marami kami nabagsak noon. Tapos next year, hindi na siya nag-teach sa paaralan namin. So parang kami sa kanya. Pero I know my purpose, no? Na purpose given yon ni God sa amin. Kasi kung naisip ko rin, no, kung hindi pa ako matatawag na ako ngayon nga a regular student. But next year, magbabalik na ako nga. Kasi ngayon, supposedly I'm fourth year. But this sem, I am third year standing because the subjects na kinuha namin is pang third year pa. So, yun muna. Tapos, if ever na naging regular na fourth year, hindi ako makakapunta dito. Wala ako sana dito sa inyong harapan. So, purpose talaga ng Lord na pinapunta, hindi namin in-expect ni Pastora kasi kahapon, plano na namin, ang plano talaga ni Pastor Harold at ni Pastora Che, doon lang kami sa church nila. Tapos si Pastora May na-shock na lang si Pastora na inassign siya dito sa Lipa. Pero yun talaga, kanang obedience, yung obedience spirit, at grabe yung kanang word na binahagi nila sa amin sa Friday pa lang at sa Saturday. Yung word na sinabi ni Pastora May that if you want change, then learn the true meaning of pruning. Kailangan nating intindihin kung ano talaga yung tamang kahulugan ng pruning. Hindi meaning na kailangan nating putulin yung mga kamay natin, no? O yung mga paa natin. Hindi yon yung meaning ng pruning. Kasi kung pruning sa gardening, yung kukunan ng mga branches, no? Sa pruning natin, kailangan meron tayong i-move aside na sa buhay natin. Yung life of anxiety, depression, yun yung kailangan natin i-rebuke sa buhay natin. Kasi masasabi natin part na yun sa buhay natin eh. Nasa human nature na yun. But it's up to us if we want a breakthrough. Kung kailangan natin kung need natin ng inspirasyon, hanapin natin yung Word of God. Yes. Because ma-amaze lang tayo sa Word na ibabahagi ng Diyos. I become victim of anxiety. Kasi nung time na hindi pa kami nag-uusap ng mga magulang namin, yung dinidibdib pa lang namin yung challenges, yung mga problems, minsan na akong mag-attempt sana ng suicide. Plus that time, napagalitan ako ng nanay ko kasi may utos siya na hindi ko nasunod. Tapos napagbuhatan niya ako ng kamay, nasuntok, dito, kinurot, tapos napagsalitaan ng mga salita na grabe yung puso ko talaga hurt. So, doon, nasa kwarto ako, salita nga sinasabi ko, sana mamatay na lang ako. Paulit-ulit ko yung sinasabi hanggang nakatulog ako. At nung time na yun, testimony ito ng buhay ko. Sinabi ko to talaga sa nanay ko. Nung pag-wake up ko, I see lahat ng bahay na nakikita ko, even mga tao na susunog. Ramdam ko yung init. Ramdam ko yung init. Hindi ko ma-imagine yun eh. Yung pagsabi ko sa kinamama, sinabihan niya ako, yan yung warning ng Diyos sa'yo. Because it is bad to think na gusto mo nang kunin yung buhay mo. Because
the only one nga pwedeng kumuha ng buhay mo is si Lord. Kasi siya yung may-ari ng buhay natin eh. At yung time na yun, na-amaze ako kasi nila ko lahat ng pintuan. Sa na-remember ko na time na yun, naghanap ako ng lubid pero wala akong nahanap. Naghanap ako ng matutulis na bagay pero wala talaga akong nahanap. Kaya ano na lang, nagbukbok na lang ako sa gilid. Tapos yun yung na-remember ko. Then yung pag-wake up ko, narinig ko na lang yung boses ng nanay ko, tinatawag yung pangalan ko. Tapos pinapahiran niya ako, kasi pawis na pawis ako doon eh. Doon ko na-realize na mahal pala ako ng magulang ko. At higit sa lahat, mahal ako ng Diyos. Kasi binigyan ako ng magulang na marunong umintindi. Marunong ipina-realize ng Diyos na kahit pagalitan tayo, hindi ibig sabihin nun, hindi tayo mahal. Kundi, mahal na mahal tayo ng magulang natin. Pinapagalitan nila tayo because they want us to grow. They want us to know how they love us. Hindi yung pagalitan tayo or utusan tayo, tapos magre-rebelde na kasi ayaw mong gawin yun. Hindi yun gusto ng magulang mo at higit sa lahat, hindi yun gusto ng Diyos. We have to be obedient. We have to prune our lives, para sa pagsunod. Kasi ipaturo tayong sumunod sa mga magulang natin. Yung mga magulang natin, pinadala yun ng Diyos sa atin eh. Unang utos yun, to obey your parents. And as we obey our parents, we are also obeying God. So kaya nga, natutunan ko sa buhay ko that when life gave us lemons, or yung mga challenges, hindi naman talagang nawawala yan eh. But God is always there. He will always help us. Babangon talaga tayo. Hindi na natin ma-imagine na sa madapa ulit tayo, si Lord na yung magpapatayo sa atin eh. He paved the path towards our future. At yun yung sobra-sobra na sinasa puso ko eh. Yung salita ng Diyos. Yung verse na ibinigay ni Lord sa akin, yung Philippians chapter 4 verse 13. So I can do all things through Christ who gives me strength. Though I experience pains, a lot of them, especially sa course ko, kasi pain talaga yung civil engineering eh. Lalo na yung mga major. Pero grabe, ma-amaze ka lang talaga sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. At yung isa pang word na hindi ko malilimutan talaga na sinabi ni Kuya Jed, kahapon, yung sinabi niya, do not let your physical knowledge kill your godly given revelation. Yun yung word na sobrang nag-impact talaga sa akin eh. Yun yung bumuhay sa akin noong time na yun. Kasi, those days, yung pag Friday, may activity kami na ano yung nagdilimit sa atin sa simbahan, yung man, yung process, o yung machine. Tapos sabi ko sa kagrupo namin, yung man, because pinipigilan ako ng commitment ko sa simbahan. But kinorek ako ni Pastor Hadasa. She said, hindi commitment yung problema sa'yo, kundi yung maturity. At dun ko na realize yung words talaga lumabas sa utak ko eh. Parang nag-slideshow. Yung from a child of God to a man of God. Yes. Let us be a man of God instead of a child of God. Tigilan na natin yung yung spiritual infancy. Dapat marunong na tayong mag-receive ng responsibility because God gave us the authority to be His people. Kaya, ang gagawin natin, maging people talaga ni Lord. Whatever we do, or wherever we go, dapat makita ng mga tao na ito Kristiyano to eh. Ito may buhay to eh. Kasi may Kristo to. At yun yung gusto kong maibahagi din sa mga youth namin at sa mga nai-invite sa church namin
I am so proud of how God made us as whole. Kasi nung we had recent youth fellowship just like sa inyo po kahapon. Kami, we had youth fellowship noong December 28 at 29, 29 at 30. And yung churches is bahagi lang sa Cebu. Mga apat kami na churches noon. Nung una pa lang meet up namin sa mga leaders, kanang makikita mo talaga na may division. Yung na-divide talaga yung churches namin. But when the youth fellowship happened, na-break yung division na yun. Nag-unite yung spirits namin. Nag-unite yung ano ba yun? Nag-unite yung pagiging Kristohano namin. Yes. Yes. It is amazing to do it na my God na kasama sa inyo. Because when you do it na godly given talaga na yung intention ninyo na mag-capture ng souls, makukuha nyo yun because God wants it, and the way you do it, God will allow it. At yun yung pinaka gusto ko na maranasan sa lahat ng youth, sa lahat ng mga tao na mabe-bless sa testimonies, sa mga words na isi-share namin na may buhay talaga, na hindi galing sa sarili naming kaalaman, kundi galing talaga sa wisdom na binigay ng Diyos. At yun lang yung sasabihin ko kasi medyo mahaba na. Baka ayoko na hindi na kami makaabot sa flight kasi ang dami ko pa sana sasabihin. Marami kong pages. Pero yun na lang po. Lahat na pasasalamat, ibibigay ko, sasauli ko sa ating buhay na Diyos. Amen. Maraming salamat. Nag-iinit, pawis na pawis. Dahil sa wala namin dito. Maraming salamat. Pag-pray natin si Brother Mark. Hallelujah, Lord. Salamat. We praise you. We exalt you, Lord. Panginoon, na everything is orchestrated sa buhay niya at sa papagawa mo sa kanya sa Church ng The Hub of Christ, Liwan Cebu. I believe, Panginoon, na mayroong great impact, Panginoon, Lord, ang kanyang patotoo. At naniniwala kami, Panginoon, bilang isang pamilya, na patuloy mo siya, Panginoon, Lord, i-increase yung kanyang kapasidad, Panginoon, sa mga new revelation na ida-download mo sa buhay niya, Panginoon, para i-release sa mga tao nila, Panginoon, sa Liwan Cebu. Panginoon, Lord, salamat, Panginoon. Araw-araw puno siya ng patotoo, mararanasan niya ang himala ng kamay mo. Hindi nagkukulang lagi, Panginoon, sa gana, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Salamat. Tayo mahal sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Bago tayo makinig ng salita ng Panginoon, ilagay natin ang ating puso. Hallelujah, Jesus. Sige sa aking kailan. Sige sa aking kailan. Sa aking karanasan, higit sa aking isipin, at kaya kong gawin. Sa aking kalakasan, sa aking kalakasan, higit sa hindi na higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na
kapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Salamat, Panginoon. Speak to us through sa woman of God, Panginoon, na dinala mo pa mula sa malaking lugar, tumawid sa ipapawid, at naniniwala kami, Panginoon, Lord, kagaya mo, Panginoon. Kagaya mo, Panginoon, na tumawid sa lahat ng klase ng pagsubok. Ganun, Panginoon, ang kanyang naranasan, lahat ng tagumpay na dahil sa iyo, Panginoon, ay aming, Panginoon, maririnig sa umagang ito. Salamat sa buhay ni Pastora, sa bensayong, Panginoon. Salamat sa labi na ito, Panginoon, maging daluyan ng himalang pagpapala dito sa Church ng The Hub of Christ. Sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name, everyone say, Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po kayo ha, kasi yung Tagalog ko, kanang gahi ba? Matigas yung Tagalog ko kasi pure Bisaya po kami. Amen? Mayroon namang Bisaya dito. Ayun, Bisaya. Salamat sa Panginoon na nandito kami sa The Hub of Christ, di ba? Kasi hindi namin akalain na makapunta ako dito. Kasi kahapon lang natapos yung annual meeting namin sa Laguna. Naligo kami sa swimming pool. Sinabihan ko ni Pastora May na so Pastora, ikaw doon sa lipa. Sabi ko hindi na Pastora kasi yung flight namin alas 3 ng hapon. So kinabahan ako kasi first time ko nakapunta dito sa Lipa, sa The Hub of Christ, Lipa.